natin at ma-clarify natin yung sinasabi ni Presidente na Pogo. No, that it means kasi baka hindi rin naabot sa kaalaman niya na IGL, pinalitan na natin to na IGL. Actually, Mr. Chair, yung sinasabi ng PAGCOR na nagbigay lang sila ng mga guidelines, di ba? Actually, pagpapabango lang 'yan, no? Yung ng Pogo. So whether sabihin yung IGL yan or Pogo, it's still Pogo kasi talagang internet gaming license. So ito naman Pogo, Philippine Offshore Gaming organization. So whichever, tama yung clarification nyo, Mr. Chair, ulit-ulitin natin yan, Pogo is the same as IGL. So tama po ba yan, Chair? Thank you. Tama po yun in that regard. Pero ang tanong po kanina, may pagkakaiba ba? Malaki po ang pagkakaiba dahil sa iba na po ang guidelines at iba na yung struktura. Yes po. Kahit Pero na ibahin niyo po, Mr. Chair, tandali. Kaya sinabi ko, kahit na ibahin niyo po yung guidelines, ang pinag-uusapan po dito ay offshore gaming, internet, na siya naman yung nature nitong pagsusugal na to, no? Di ba? So, ito ay pinangungunahan ng mga foreigner, na yun nga yung binaban natin, na nagkikreate siya ng social problems dito sa ating bansa. So, ibig ba sabihin niyan, Mr. Chair, hindi pa rin kumbinsido si Chair dito sa Pogo at IGL na ibaban according to according to the President. So, wait. Order. Reminder sa ating mga resource speaker while the members still have the floor, refrain from okay. Go ahead, Congressman Dana. So yun na nga po, kaya ang sinasabi ko, kina-clarify ko lang once and for all. Kasi kahapon kasi sinabi ni Presidente yung Pogo. So, Pogo and IGL are the same. Tama? Yes, ma'am. Kaya po, pag nagrekomenda kayo kay Presidente, sabi ko nga, mailinaw natin kay Presidente. Baka yung sinasabi nyo kasi, Pogo, ibaban, pero dahil binago nyo nga po yung guidelines, yung IGL will remain. So, yun po yung magiging Congresswoman logic. Castro, yes. Wala po akong sinabing ganun. Ako po, kausap, in fact, kaliliwanag lang ni Congressman Dan, ang chairman, maliwanag po ang utos po ng Pangulo, kung napakinggan po ng lahat, I'm instructing PAGCOR to wind down the operations of all POGOs. Congresswoman Castro, hindi ko po mawawind down yung mga illegal dahil wala na po sa jurisdiction ko yun. Pero yung mga nasa jurisdiction kong 43, maliwanag po yun. Kailangan ko i-wind down na po yun. So definitely, Congresswoman Castro, I am not, may sinabi po kayong I am in disagreement. Hindi po. Binanggit ko rin po yun sa huling hearing natin. Susunod po ako sa utos ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At maliwanag po yung utos na yung kagabi. Thank you po, Mr. Chair. Kasi I am on the opinion siguro na ang Pogo at ang IGL ay magkaiba. So linawin natin yan ha. Pogo, IGL, ban. Okay? And the same. Okay? Maliwanag po yun, ma'am. Okay. Thank you po, Mr. Chair. Salamat din po. Mr. Chair, sundan ko lang po yung tinanong niyo kanina about SBPO. So, kung ang nature ng trabaho pala ng SBPO ay yung sinasabi ninyo na parang nagbibigay lang siya ng parang information na may ganito ng itong ganitong klaseng service, pero bakit po nasa control ng PAGCOR yung ganitong negosyo? So, ibig sabihin nun, related pa rin ito sa BPO na ang nature niya ay internet gaming po, Mr. Chair. Hindi po necessaryong internet gaming. Bibigyan ko po kayo halimbawa ng meron po malalaking land-based casinos na kliyente ang mga BPO. So that is not considered as internet gaming. Meron pong mga land-based casinos, pwede na po siguro magbanggit. Halimbawa, MGM or Caesars Palace. Hindi po internet gaming licensee or internet gaming operations yun. Kaya nga po, di po ba ang PAGCOR is regulating any kind of gaming?
whether it is on, hindi po internet yan or iba. So bakit ma'am. nasa inyo po itong ganitong klasing Mr. Chair, na nalilito lang ako, no, ganitong klasing SBPO, Special BPO, bakit po nasa PAGCOR? Allied business po kasi yun related to gaming. Kaya po napunta sa amin. So, allied business related to gaming, not necessarily sila yung nagpapagame or Hindi sila po, yung wala pong, responsible. liniwanag ko na po kanina yun, Congressman. Wala pong Okay, thank you po. Nire-reiterate ko lang, no? Yes, Baka kasi opo. baka magkalusutan later on, ano? Binaban ni Presidente yung Pogo and IGL, baka magkalusutan dyan sa SBPO. Anyway, thank you po for clarification, Mr. Chair. Next, ito po, moving forward po, no? Winding up po ng Pogo until December. So, ang ibig sabihin po nito, kailangan na natin ng matibay-tibay, no, malakas na enforcement agency para talagang sawatain itong mga Pogo, illegal man or legal. Yung PAOK po, Mr. Chair, ano po yung moving forward po, ano yung mga pwede nating gawin? For the Presidential Anti-Organized Crime Commission, though we are receiving guidance and direction from our Executive Secretary Lucas Bersamin, but siguro ma'am, as to the how we will go about this, ma'am, after the pronouncement of our beloved President, sa amin, ma'am, we will be on top by monitoring, ma'am, kasi I think the SILG during his visit in Region 3, ma'am, and pinatawag niya po, ma'am, yung mga local government officials doon and the local police na nakakasakop po doon sa mga areas kung saan may Pogo. And ang usapan po doon is for them to clear yung pong kanilang lugar nung mga Pogos. And that's in accordance po doon sa intel packet and folders na pinamigay po namin for each region and each province na may Pogo. So, ang usapan po doon is the ILG will be in cooperation, sir, with the local law enforcement, and yung PAOK po will be monitoring kung tama po yung ginagawa nila. Kasi ang iniisip po kasi namin, baka magre-report lang po sila na ginawa nila ng action, but medyo hilaw po yung ginawa nila. And so, I think, ma'am, yun po yung magiging difference. Yung national agencies like PAOK, the Bureau of Immigration, the NBI, nandun po kami sa ibabaw to provide additional operational support doon po sa gagawin ng mga locals po natin. Yes, thank you, Mr. Chair. So that means, Yusek, you will be the lead agency po, no, dito sa mga enforcement agency para po matugis itong mga Pogo. Ang lead agency po, ma'am, is the DILG. We will be providing, ma'am, siguro the monitoring and other technical. Kasi, ma'am, medyo technical po if you look into some of the computers inside the Pogo Hub. It's so technical that you need experts in computers, ma'am, para makita mo if that computer is really being used in scamming operations. Isa na lang question, Mr. Chair. Natanong ko na ito nung last time, no, kay attorney. Kasi, Mr. Chair, isa sa minuwori ko po yung mga gaming na nakapaloob po sa mga e-payment na mga kasi may sumulat din sa akin yan tungkol doon sa mga e-payment na nakapaloob po sa service nila, Mr. Chair. Makikita mo yung mga icon doon, may games. At tinignan ko rin po, no, binuksan ko rin po yung games. Hindi ako naglalaro hindi ako marunong sa sugal. Tinignan ko po, talagang meron din po doon. At nakita ko, Mr. Chair, yung logo ng PAGCOR. So, ang ibig sabihin ba, itong hundreds ng mga games na nakapaloob doon sa e-payment facility na, Mr. Chair, meron na akong ilang kapitbahay na nanulong dito sa mga sugal na to. So, meron tayong talagang problema dito, lalong-lalo na sa mga mahihirap na nalululong na dito sa mga internet gaming na ito na nakapaloob sa e-payment.
So tama po ba na pinapayagan nyo po ito doon sa mga e-payment facility na meron silang games? Kasi nakalagay po ang Pogo doon, Mr. Chair. Nakalagay po ang PAGCOR logo doon. Good afternoon po, Congressman Castro. So, we would like to clarify po na yung pong mga games na nakikita po natin dun sa nire-refer natin na payment channels ay kaiba po dun sa mga internet gaming po natin, because in the internet gaming po, they are not allowed to accept bets or to allow Filipinos wherever located to access po their websites. Yung pong mga nakikita po natin sa mga payment channels ay kasama po ito dun sa mga tinatawag po natin na electronic games. Dun po sa tanong ninyo kung pinapayagan po yun ng PAGCOR, opo, pero hindi rin po lahat ng nandoon na games. So meron lang po tayong mga pinapayagan na kumpanya, meron po tayong mga lisensyadong kumpanya na nag-o-offer po ng games locally or domestically, and nakikita din po sila dun sa mga payment channels na yon. Apo. Yes. O paano natin ito na, Mr. Chair, paano natin ito na nakokontrol or nare-regulate? O example ha, sabihin ko na, Bingo Plus, Arena Plus, Playtime, Table Game, Super Ace, OK Games, Color Game, Live Peria, Sports Plus, Peria Game, In-Play, 5S Arena, Spin, and so on. Nasa ano yan? Alam niyo na yan kung nasaan yan. Okay, yung e-payment facility. So paano natin nakokontrol? Kasi alam ko po pati minor naglalaro niyan. No, kahit na sinasabi nga kung mananalo ang minor diyan, sinasabi niyo nung last time sa akin on the side, sabi ko, paano niyo nakokontrol yung mga minor na magsugal dito? So sabi niyo may age. Ang pwede lang makakubra ng panalo ay kung 18 years old siya. So kung ang naglalaro diyan ay minor na nga, pero ang naka-register diyan ay yung adult. So doon ako worry, no? Pwede naman 'yan eh. Pwedeng ako minor. Halimbawa, ito nanay ko na siya yung may-ari ng account. So, sorry, example lang yan. Kasi kapitbahay ko may mga ganyan akong experience kasi nagtanong-tanong kasi ako dito sa mga game na to. So, paano po yun, Mr. Chair? Mare-regulate? Kasi marami na pong naapektuhan niya ng mga mahihirap na wala nang ginawa. Kahit na magdamag sila, nag-game sila ng ganyan, gusto nilang manalo. Pumapasok yan sa ang tawag doon. Sabihin ko na, pumapasok yan sa GCash. No? Pumapasok yung mga panalo nila sa GCash. Sorry sa GCash, ginagamit ko rin kayo. Mahalaga ka rin kayo sa akin kasi ginagamit ko kayo as payment facility. Pero, ito, paano natin kukontrolin po ito, Mr. Chair? Congressman, 1 minute. Okay. Actually po, meron pong proseso yung pag-a-apply na maging miyembro or makapagtaya. Una po, gusto ko lang pong sabihin, Congresswoman Castro, hindi po 18, 21 years of age. Dapat ano po. And then may KYC po na bago kayo makapagrehistro, dadaan po kayo sa isang KYC. Doon sa tinutukoy nyo na yung isang minor ay gagamit ng... KYC ano po, sa kapakanan know po your natin. client po. Know your customer. Know your customer. Parang bangko po, no? So, you have to follow that process. And kung yung bata po ay gagamit ng isang matanda na tulad ng sinabi nyo, palagay ko may problema po yung matanda ron. Bakit niya pinahintulutan yung batang yun? Ano po? Dahil hindi na po natin makokontrol yun eh. Because if they will be using a government ID, because we require a government ID, that may picture po yun, nagmamatch dapat sa ID. So, there is a know your customer process or a KYC. Now, with your concern, maski sino po siguro may hirapan doon sa ganun kung sinasabi niyong yung bata ay ginagamit yung ID ng matanda. Una po yun. Pangalawa po, ma'am,
Pag rineklamo po nung kapitbahay ninyo halimbawa sa PAGCOR, mahalaga po kasi talaga dyan may tatak ng PAGCOR eh. Para meron pong tatakbuhan, meron pong mekanismo para yung customer ay makapagreklamo. Ngayon po ma'am, yung kapitbahay nyo na nagreklamo, tumakbo sa PAGCOR, hindi po binabayaran, meron pong arrangement dyan, hindi po mababayaran ng payment provider or nung pinagtayaan ang isang hindi nararapat na nandun. At ma'am, ay Congresswoman, ang dami na po namin kaso, libo-libo na po, including government officials, government employees. Ay yan po pag nahuli at may nakapagsumbong na ginamit mo bata ka lang pala below 21, pero ang ginamit mo ID ng matanda at naisumbong po sa PAGCOR, ma'am, definitely una, kansilado yung membership niya ron. Pangalawa, hindi po bibigay yung panalo mo at yung depositong na-deposito na as a penalty. Kukumpiskahin po yun. And we have had, Congresswoman, thousands of cases, and that includes even government workers and government officials. Yun nga po, Mr. Chair, nakaka-worry po, no? Government employees man yan, pangkaraniwang mamamayan man o minor yan, hindi nyo naman na-control dito, pero pinapayagan nyo po. So yun yung tanong. So kaya nga po hindi nyo na makokontrol talaga yung malululong, yung ating mga mahihirap na kababayan dito sa mga game na nakapaloob po sa mga e-facility. So yun po yung pag-isipan natin kung paano po siya kukontrolin. Yes, Okay, Thank you, that will be Mr. your Chair. last question, Congresswoman Franz. Thank you po. Okay. You want to answer? Not anymore. Okay. So Congressman Bong Tebes is acknowledged, and Congressman Gaston Bunting of Parañaque. So welcome, sir. All right. So we'll be Thank you, Mr. Chair. we'll be proceeding to the next interpellator, si Congressman Plato. Thank you, Mr. Chair. Sorry, Congressman Plato. This is so important. No, Okay. the message of the speaker will be delivered by our senior deputy speaker, the very supportive senior deputy speaker is now recognized, sir. Thank you, Chairman Dan. Thank you, Chairman Ferrer. To my colleagues in the House of Representatives, this is the Speaker's message. The Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez on Tuesday directed the House leadership and top secretariat officials to come up with and ensure the swift approval of proposed measures that would give flesh to the directive of our dear President, President Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. to impose a total ban on Philippine offshore gaming operations, POGO, in the Philippines. Speaker Romualdez, at the same time, gave instructions to continue with ongoing congressional investigation on the operation of criminal syndicates responsible for illegal activities linked to POGO in order to unmask their modus operandi and their masterminds. My dear colleagues, immediately after the SONA last night of the President Marcos Jr., I met with the House leaders, kami po nag-meeting kagabi after the SONA, to stop and the top secretariat officials that in his office, I asked them to come up with a proposed legislative measure that will put to a halt all POGO operations in the country effective December 2024 as ordered by the President, and that is the word of our Speaker. This, however, will not stop the ongoing House investigation on the criminal and the other illegal activities linked to POGO. Hopefully, the House can learn from the hearings on their modus operandi and the brains behind these activities as part of inputs of the proposed measures that will be crafting the House leaders, he stressed. Speaker Romualdez was informed by Secretariat officials
that there are several House bills and resolutions now pending before the House Committee on Games and Amusement concerning the operations of POGO. This includes House Bill number 5082, filed by Manila Congressman Bienvenido Abante Jr., House Bill number 10525, filed by Makabayan Black Representative Franz Castro, Arlene Brosas, and Raul Daniel Manuel. Also pending at committee level are House Resolution number 503, filed by Rizal Congressman Fidel Nograles, House Resolution number 11997, filed by Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez, House Resolution number 1524, also filed by Makabayan Black, and the privileged speech of OFW Party List Congresswoman Marisa Magsino. Speaker Romualdez said, these measures should be harmonized and should result in the filing of a substitute bill which is acceptable to all stakeholders who participated in the committee hearings. I am requesting all committee chairs concerned to give this is a priority for the House Committee on Public Order and Security to submit their comprehensive report and recommendations to the Committee on Games and Amusement as soon as possible. And for the House Committee on Games and Amusement to come up with a committee report for immediate plenary deliberation, and that is the word of our